Parang ang nangyayari, 2 tao lang ang kailangan kong makausap dito. Parang sabi ni VP Sara ganun, 2 tao lang ang pwedeng sumagot dito dahil kayo ang may hawak. Kasi kahit magsi-oo kayong lahat, wala din yan kung ayaw nung may hawak. Oh, kaya ang gagawin nila, talagang hindi nila aaprobahan dahil ang may hawak sa kanila, si Bossing. Hey, what's up mga katunay? Welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At eto, meron tayong papanooring isang video. Eto, napanood ko to. Eto yung part 2 ng interview ni VP Sara. No? Mariosep, grabe, dito na nagkaalaman kung ano ba talaga ang totoo. Kaya naman pala hindi makaporma si VP Sara Kayo pala. Sinasabi ng iba, 'di ba, na walang magawa si VP Sara ganto. Paano siya may magagawa kung sila ang natatanging salarin? So, wag na natin pagtagalin ang video na ito at sabay-sabay na nating panoorin ang part 2 interview na ito. Yung part 1 malamang mga katunay na panood nyo na. Ito yung part 2 ng video ni VP Sara, yung interview niya, at dito ay mayroon siyang matinding pasabog na isisiwalat sa ating lahat. Pasok! Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Hala! 2 tao lang ang may hawak ng budget. Si Congressman Zaldico at si Kong Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Classroom Nagulat ako. Kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Yan. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. Tama. So, sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Tama. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Aroy! Bantakin nyo mga katunay! 5 billion lang ang nasa DepEd. Diba? Pinacha-chop-chop yung 5 billion, Maria. Mantakin mo pampagawa ng classroom, bakit ganon? Bakit kailangan pang chop-chopin? Saan niya gagamitin?
Mariosep naman, kaya pala hindi makakilos ang isang Inday Sara noon sa DepEd, no? Pinagbibintangan nila na walang ginagawa. Mariosep, kita nyo naman ang nangyayari, ha? O baka sabihin na naman, sino source mo? Ayan, si VP Sara na mismo. Tapos, nung hindi binigay daw ni VP Sara yung 5 billion, dinagdagan ng 10 billion. Grabe! Mantakin mo, si VP Sara ang napagbibintangan dito sa mga ganito. Malamang sasabihin nila niyan. Gumagawa lang ng usap yan! Malamang may ganong factor. Tuloy natin. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Mantakin nyo, kayo pala kumukontrol nun. Hindi. Kung ayaw nilang bigyan ng budget ang DepEd, si VP Sara, is nasa sa kanila na yun. 'Di ba? Kaya naman pala si VP Sara hindi mabigyan-bigyan ng budget. Ayun nga eh. Kasi pag alam nilang sa tama mo gagamitin yan, 'di ba? Ay, ayaw namin yan. Di kasi 'di ba parang ganun yung lumalabas sa usapan na ganito. 'Di ba sa sinasabing ganito ni VP Sara? Kasi hindi naman para magkaroon ng matinding pasabog si VP Sara na ganito eh. Kung hindi totoo yung sinasabi niya. Kasi 'di ba parang kung hindi totoo yan, paratang na yan, ha. Pero sa tingin mo, ang isang VP Inday Sara ay magpaparatang ng walang basihan? 'Di ba? Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. Tama. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Boom! So maiintindihan niyo, di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget bayan natin. Kumbaga hindi na sila kailangan dun eh. Yung mga umiepal dun, yung mga nagtatanong-tanong sa kanya, hindi na sila kailangan dun kasi nga sinabi nga ito ni VP Sara na 2 tao lang naman ang masusunod. 2 tao lang naman ang susi dun na hinihintay niyang umuo o hindi. 'Di ba? Kasi kahit sabihin ng mga kahit sabihin ng mga congressman na bumabanat sa kanya, no? Kunwari, kung pumabor sa kanya, sabihin, sige, we approve that. 'Di ba? Ipapasa namin ang iyong budget. Ang tanong doon, yung may hawak ng budget ba ay papayag sila sa tingin nyo? Di ba? Siyempre, Sara Duterte yan. Bakit ko papayagan yan? Kalabang ko yan. Alam nyo, kapag gumawa ng maganda, malamang bumango ang pangalan. Ang trabaho nga natin, kailangan hindi bumango ang pangalan niya. Oh gosh. Diba? Mantakin nyo, ang dami-dami, nagsasayang lang kayo ng oras kakatanong sa kanya. Kaya pala hindi niya na kailangang sagutin lahat ng tanong ninyo. Parang ang nangyayari, 2 tao lang ang kailangan kong makausap dito. Parang sabi ni VP Sara ganun, 2 tao lang ang pwedeng sumagot dito dahil kayo ang may hawak. Kasi kahit magsi-oo kayong lahat, wala din yan kung ayaw nung may hawak. Kaya ang gagawin nila, talagang hindi nila aaprobahan dahil ang may hawak sa kanila, si Bossing. Hindi si Big Soto, ha? Grabe, mga matinding pasabog ni VP Sara. Tapos siya pa yung naiipit sa ganito. 'Di ba? Sobra. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. Ala, laging may tubo, ha?
Ano ba yan? Daig nyo pa, Bombay? Grabe, no? Ganun lang yung ilalabas, tas may tubo. Mariusip. Hirap At palang mangutang doon sa sa mga 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya Alam nyo, kaya hindi umuunlad ang bayan natin dahil sa mga ganito. 'Di ba? Kaya hindi tayo nagkakaroon ng ginhawa sa buhay. Alam nyo, classroom ha, yung mga estudyante ang nakikinabang dyan. 'Di ba? Maganda yung pagandahin yung mga eskwelahan, yung mga classroom para maging komportable yung mga estudyante. Tapos ang kapal ng mukha natin na sasabihin ng ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. 'Di ba? Samantalang ang mga kabataan ay inyong pinahihirapan. 'Di ba? Mantakin nyo, para sa classroom 'yun, para sa mga estudyante 'yon na nag-aaral, no? Nais matuto, nais makapagtapos. Imbis na bigyan nyo sila ng komportableng lugar na pag-aaralan, ay ganyan pa yung ginagawa ninyo. Lagi na lang pang sarili. Para saan ba yan kapag tumakbo sa susunod na eleksyon para merong pondo? Ganun. Hindi naman po tayo bumabatikos o kay VP Sara natin nadidinig yung ganito. Oh, kung meron kayong kagagalitan na hindi ako si VP Sara. Please VP, kampi tayo. Hindi, dinidepensa ko lang to eh. Di ba ang laking pagkakamali naman yung ganun? Halos hindi na natin tinignan yung mga estudyanteng nag-aaral. 'Di ba? Parang wala naman tayong konsensya sa ganun. 'Di ba? Parang hindi tayo nakukonsensya. Ay, ba't ako kasama? Hindi ako. Parang hindi kayo nakukonsensya. Grabe naman. Huwag naman ganun. Diyos ko. makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yan ang maganda. Yung nagsisiwalat ng may ebidensya. Yung iba kasi, di ba? Paratang ng paratang, walang ebidensya. Si BP Sara may ebidensya. Ang sakit nun, ang sakit. Kaya naman pala nag-resign si VP Sara. 'Di ba? Dahil ganyan ang nangyayari. May posibilidad kasi na madamay pa siya sa mga ganyang nangyayari na yan eh. 'Di ba? Maaaring masira ang kanilang pangalan. 'Di ba? Kumbaga iniwas niya na yung sarili niya diyan eh. Kasi parang ako tutol ako sa ginagawa ninyo, ayoko. 'Di ba? Mayroon kayong hindi magandang ginagawa eh. 'Di ba? Kaya 'yun.
umalis siya. So, syempre, ikaw, madami kang alam sa amin. Parang ganito. Mas gusto namin na ikaw, lumiskierda ka na, mawala ka na sa landas namin. Pero hindi Iba si VP Sara. Talagang lumaban siya ngayon. Nakikita natin, patuloy siyang lumalaban. Hindi naman siya nag-iisa dahil kakampi niya yung taong bayan. 'Di ba? Pero kahit na ganyan, syempre sila, nagkakampi-kampi sila. No, pinapalabas nilang masama si VP Sara. Yung masama na walang ebidensya. Pero ito si VP Sara talaga is naglalabas ng ebidensya. Sinabi niya nga, hindi niya na kailangan ng testigo. Ito, ebidensya. Ay, naku. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness. Kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Useless! Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. Nako! Kayo ang may control. Oh gosh. Nawindang ako dun, ha? In fact, balik lang ako konti sa'yo, ha? Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa Aboy! ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAP came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. But So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa. Diba? Parang ipinapasa sa kanya. Diba? Maaaring siya pa yung mapagbintangan. Siya yung maiipit sa ginagawa nila. Na buong akala nila, pwede ka naming maging kasabwat. Kaso hindi Diba? Sinasabi ko nga, Sara Duterte, nakita natin dito, diretso siya. Diba? Tutol siya sa mga ganong nangyayari. Ngayon, alam nyo na ang kwento. Nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. May part 3 pa! May part 3 pa. Kaya pala. No? Naiintindihan na natin kasi yung iba, binabati ko si VP Inday Sara, bakit konti lang yung nako-construct na classroom? Kasi hindi naman pala si VP Inday Sara ang nasusunod. Oo, talagang hindi ganun kadami yung nagagawa niya. Diba? Kasi hindi naman lahat kasi lumalabas sa budget is malaki. Pero kung tutuusin, ang napupunta lang sa kanyang budget
is ba yun lang, yung maliit lang, kung ano lang yung ano, di ba? Alam ba, 5 billion, tapos yung iba, di ba, doon na sa mga magagandang kamay na napupunta. Di ba? Kaya nga iisipin talaga ng iba, ang laki-laki ng mga pondo niyan, tapos yung hinihingi ng DepEd, tapos ganyan lang ang lumalabas na classroom. Oh, ngayon, now you know it! Oh, mga katunay, anong masasabi nyo dito? Diba? Si Zaldico lang pala at saka si Romualdez. So, paano makapag-construct ng maraming schools? Kaya pala, grabing kurakot. Grabe. Ayun, natating natuwa yan ang video na nagbula kay Mr. Real Talker. Ayan, nakita natin. At syempre, si VP Inday Sara. No? Ayan, yung malaki niyang pasabog at meron pang part 3. Lako, lagot kayo. So, nawindang ako dito ha. Sumakit ang ulo ko sa inyo ha. Grabe, dalawa lang pala kayo. Tapos ang dami-dami pang bumabanat kay VP Sara doon, no? Yes or no lang naman, dalawa lang naman ang pwedeng sumagot, nakisali pa sila. Ayan, kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace!